Marcel. Di ba Lars una? Steve, parang small sa akin. Lars ka na binagawa. Oh, next! Next! Galing kay isang timo. Nakatayo mo lang pre ah. Next! Tatay ko. Dapat ganun tayo. Pakita ang siksik mo. Ay, wala, may tatay
Ang pera. Para mga... Ayos. Si tatay. Tatay kasi tatawag yun. Miguel Ramos yan. Oh, ay. Oh, Christmas. Magasing. Ingat na yan. Kailangan ka na. Dapat nagkain pa na ako ng bote dyan. Bote ng kape. Parang si Fernandez na. Dapat ribo, no? Picture ko na, sir. May libreng malita. Sige po, pa-copy niyo. Si Kuya Marcial. Oh, yan. Picturean niyo siya. Yan, opo. Saka niyo yung maleta kasi galing kay Salvi mo yan. Salvi mo. Kuya Marcial, maganda yung mga mo siya. Ay, ayusin na. Kaya
Happy Father's Day. Sound check. Sound check. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Are you happy this morning? Amen. 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 Parang di naman po halata. Amen. Are you happy this morning? Amen. 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 Kung kayo may masaya, tayo may tumayo. Grab your songbook po sa page 1 po. All hail the power of Jesus' name. Page 1 po sa ating songbook po. Natin po natin ating mga Bible po sa Proverbs chapter 21. Proverbs 21 po ating Bible po. KJV. Kaya nandiyan na po ba lahat? Amen? Amen. Amen. Ako pa sa verse 1, kayo po sa verse 2, hanggang umabot pa tayo sa verse 31 po. Verse 1, the king's heart is in the land, it is in the hand of the Lord, as the rivers of water, eternal, it deserves over reveal. Verse 2. Justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but every one of that is hasty only to one. The
The robbery of the wicked shall destroy them, because they refuse to do judgment. It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a wide house. When the scorner is punished, the simple is made wise, and when the wise is instructed, he receiveth knowledge. Whoso stoppeth his ear at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. It is joy to the just to do judgment, but destruction shall be to the workers of iniquity. He that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. The desire of the slothful killeth him, for his hand refused to labor. The sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? A wicked man hardeneth his face, but as for the upright he directed his way. There is no wisdom or understanding on the counsel of his Lord. Amen. Last verse, ready read. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pong binasa from the Proverbs chapter 21. Amen. Sabi po ng Bible ko diyan, mamatid, sa verse, sabi ito, 2 beses na inulit ito mga kapatid eh. Sabi niya dito sa verse 9. Sa iyo po verse 9. Ready read. It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a white house. Okay. Sabi ni Solomon, mga kapatid, mas maigi na lang daw siya ay doon sa gilid na lang doon sa ibabaw, sa corner, doon sa taas ng kanyang bahay. Kaysa naman kasama niya ang brawling woman, diba? Doon sa malaking tahanan, diba? Dapat ang mga kababayan natin hindi po brawling, amen? Amen? Inulit niya pa dyan, diba? Saan po yun? Sa verse 19, verse 19, read, it is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. Mas paigi na lang daw tumira sa disyerto eh. Kaysa ang kasama niyang babae ay contentious and angry, yung laging galit. Diba? Yung parang tigri lang lagi, amen? Salamat sa Panginoon na mayroong salita ng Diyos para tayo po ituturuan na maging gentle, amen? Are you happy this morning, amen? Praise the Lord. Sa mga on-time na tatay sa ating Sunday School, Happy Father's Day po sa inyo, amen? Salamat po sa Panginoon for a great day God has given to us. At buklatin natin, sabi ko sa inyo ay last lesson na po natin last week, pero meron pa palang tirang lesson at eksakto pa sa ating pong event ngayon, kapatid. It's all about decision through the leader of the home. Okay? So, mahalaga po ito. Decision making, decision through the leader of the home. Meron po tayong mga first time, pa-assist na lang po. Yung kasama ni Ate Connie at para ma-share na lang po ngayong umaga. Okay, so bukatin natin mga Bibles natin kapatid sa Joshua chapter 24. The book of Joshua chapter 24. Tamang-tama yung ating teksto sa ating Father's Day. 24 verse 15. Are you there? Ay, nandiyan na po kayo, amen? Okay, pag-ibasa po natin, Ibasa muna mga tatay. Mga tatay, pag-ibasa po muna. Mga tatay po, 24 verse 15, ready, basa.
Parang walang tatay dito. Mga tatay po, iba sa mga husbands. Husbands, ready read. And if it seems evil Unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pinabasa ko sa mga tatay because the one who is speaking here is none other than a father also. Okay, the mighty man of God, Joshua, kapatid. Amen? Po ay isang sundalo, kapatid, at siya rin po ay isang tatay, na tulad natin ng mga tatay nandito ngayong umaga, kapatid. At siya ay nagsabi, we will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan po yung ating pag-aralan ngayong umaga, kapatid. Decision making. Decision through the leader of the home. Tayo po yung manalangin namang Diyos. Naming nasa langit muli, salamat po ngayong umaga for a great day that you have given to us, Lord. Thank you for a good night rest. Salamat po, Panginoon, for this great opportunity once again, oh God, to lift up your name through our services the whole day po, Panginoon. Starting from our Sunday school. Pagpalaan niyo po, Panginoon, bawat niyo po mga anak. Salamat po. Ang mga maaga, on time, before the time, that they are already here po, Panginoon, before our Sunday school. Pagpalaan niyo po. Ang pong lesson, inyong lingkod na siyang gagamitin sa pagtuturo at ang bawat isang makikinig. At sa mga bisita ngayon, they are being, na kung saan sila sisharean po, Panginoon, ng gospel. Pagpalaan niyo po sila, po Panginoon, tunay maunawaan po nila. Ang simpleng parang na Diyos ng kaligtasan, sila din po ay magdesisyon na susunod sa tubig bautismo. Salamat po sa biyaya, forgive us our sins, cleanse our hearts. In all these things we pray in Jesus' name. Amen. Kayo po yung makamupo at maraming salamat sa inyo pong pagtayo. At ang lahat po ba meron na pong acts ngayong umaga? Meron po kayong acts? Pakitaas na po yung inyong pong acts kung tunay na meron po kayo. Right? Amen. Praise the Lord. Okay? So dito, makita po natin ang ating pong lesson. Makinig po kayo. Wala po dyan. Okay, kung naisulat na po ang inyong pong mga pangalan ay maayos at nandiyan na yung mga pangalan ninyo. Sabi ko, mga apps po na yan, yung keep it. Okay, huwag niyo pong iiwan po dito. That's your already lesson. Okay, sa araw, pwede nyo nga niyang ituturo di ba? Amen? Okay, so dito, as introduction of our lesson, purihin ang pangalan ng Panginoon kung saan meron po tayong remarkable example. Meron po tayong remarkable example of a godly leader in the person of Joshua. Okay? He gathered the men and officers and gave his last charge to them. His address was mainly given to the heads of the family and officers. Kanino niya sinabi ito, kapatid? Nung siya ay nagtawag, na siya ay nagsabi, as for me and my house. Actually, the men, the officers, the leaders. Basahin niyo pong verse 1. Sabi ng verse 1. Verse 1, ready, basa. And Joshua, nasa Joshua pa lang tayo. Nasaan na kayo? Parang nasa Malakay na kayo. Amen? Joshua tayo. Parang gusto nyo na nasa Malakay tayo. Joshua 24 verse 1, ready read. And to Shechem and call for the elders of Israel and for the heads and for their judges and for their officers, and they presented themselves before whom? Before God. So makita natin ang tinawag po dito mga kapatid ni Joshua that he gathered according to the word of the Lord ay mga judges, mga officer, the leader, the elders mga kapatid. And these are men. Amen? Mga tatay, mga kapatid, mga kalalakihan. At siya ay nag-charge sa kanila na nagsasabi, kung kasamaan sa inyo, sabi niya sa verse 15, kung kasamaan ang maglingkod sa Diyos, sabi niya, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you the same, mamili kayo, sabi niya. Kung sino ang paglilingkuran ninyo. Whether the gods of your fathers, aba sila galing mga kapatid sa Egypto. Galing po sila sa Egypto, mapatid, na kung saan may mga ninuno na rin sila na sumamba sa Diyos-Diyosan. Because from the land of Egypt, mga kapatid, na kung saan ang Egypt, ito po ay idolatrous country. Marami po silang Diyos-Diyosan. At dahil nga po sila po ay naalipin po doon for 430 years, napagaya na rin po sila. Kasi sinasabi ni Joshua, at this moment, kapatid, in chapter 24 ng Joshua, kapatid, in this book of Joshua, sila po ay nasa promised land na. Sila po ay nasa Canaan na mga kapatid. At sinasabi ni Joshua sa kanila, mamili kayo, kanino kayo maglilingkod? Sa mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno? O yung mga Diyos-Diyosan ng mga Amorites? Doon sa lugar ng Canaan, mga kapatid, nandun po mga Amorites.
Nandun po yung mga Hittites. Nandun po yung mga parasite at parasite. Amen? Okay? Nandun po sila. At iba rin po ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. But you know, Joshua told the people, "As for me and my house," sabi niya, "we will serve the Lord." Amen? Pero kung ako, 10 ng aking tahanan, we will serve the Lord. Joshua spoke his very own stand when he said that word, "I will serve the Lord." We will serve the Lord, kapatid. He also spoke individually for his family that they would serve the Lord. He assumed that everybody living in his household would serve the Lord. Amen? Kaya nung siya'y nagsabi, tumindig siya sa kalipunan ng mga elders, sa kalipunan mga kapatid ng men, sa kalipunan ng mga judges, sa kalipunan ng mga officers, siya'y nagsabi, "As for me and my house, we will serve the Lord." Hindi niya sabi, mga kapatid, tanungin ko muna asawa ko, tanungin ko muna mga anak ko. Okay? Pero siya po, mga kapatid, ay meron pong strong assumption, mga kapatid, na pag siya ay maglilingkod, ang kanyang tahanan ay maglilingkod. Amen? Kaya sabi niya, "As for me in my house," parang linggo yan, kapatid. "As for me in my house, we will go to the church." Amen? Ang sinabi ng ama ng tahanan, "We will go to church." Hindi na yung magtatanong, "Pupunta pa kayo sa church? Mga anak, punta ba kayo?" No! No more question, mga kapatid. Amen? As he has that strong assumption, mga kapatid, that they will serve the Lord. God, mga kapatid, tayo mga kapatid, as head of the family, piliin natin mga kapatid na tayo po'y maglingkod sa Diyos, na gaya din naman kay Joshua, kasama ang ating pamilya mga kapatid. Amen? We will choose to serve the Lord. I will serve the Lord, and I will see that my family serves the Lord. God give us men like Joshua who will serve God, and then will take on their shoulders on their account the responsibility before God and amount for religious teaching and guidance for their family. This is what God requires for the head of the family. We should not neglect to recognize the support and submission of the household of Joshua to follow his decision. It could be that if they did not experience to live in a home, Joshua might not be confident to declare that statement. Kung hindi po sila nakatira sa tahanan, kapatid, hindi po sila sama-sama sa tahanan, maaring si Joshua hindi po siya magsasabi, "We will serve the Lord." Why? Joshua, kapatid, strongly assume, kapatid, that his family will serve with him because they serve in one house. Amen? Sila nakatira sa isang tahanan. Amen? Okay? Kung hindi nila naras. Kaya ngayon, kapatid, tayo din po bilang isang pamilya, humingi tayo ng tulong sa Diyos na tayo may mabigyan ng tamang decision that the godly family, that the godly leader of the home will make a decision to serve the Lord with his family. Amen? Kaya it takes decision. You know, may mga young people tayo dito, may mga anak na nandito na wala po ang kanilang mga magulang sa simbahan, pero may mga magulang na nandito, especially mga tatay, nandun po ang inyong mga anak, mga batid, ay napakalaking accountability at responsibility ang meron po tayo, mga batid. So number 1 of our lesson, the decision through the leader of the home is a standard, not a suggestion. Standard, not a suggestion. Ito po ay pamantayan ng Diyos, kapatid. Ito po ay prinsipyo. Ito po ay absolute. Yung po ibig sabihin ng standard. It is not a suggestion because if we are not going to follow, that would be substandard. Amen? Amen? Magiging substandard ang buhay natin. Deuteronomy, basahin natin, verse 11, chapter 11. Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11 verses 18. Basahin natin yan down to verse 23. Andiyan po kayo? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay verses 11, 18. Ready, read. Therefore, shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. And ye what? Ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt write them upon the doorpost of thine house and upon thy gates, that your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, so do them, to love the Lord your God,
to walk in all ways and to cleave unto Him. Then will the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourself. You see the accountability of the Father, sabi ng verse 19, and ye shall teach them your children. Speaking of them, when thou sittest in thine house, habang ikay nakaupo, sabi ng Bible, turuan ang mga bata ng salita ng Diyos. And when thou walkest, by the way, pag kayo ay naglalakad, sabi ng Biblia, and when thou liest down, and when thou risest up, pag kayo'y hihiga na, at pag kayo'y babangon, you see, mga kapatid, write them at the doorpost, sabi ng Bible, ang mga salita ng Diyos, because during that time, wala pang ganito. Wala pang Bible, mga kapatid, wala pang buo na Bible. Kaya kailangan nilang isulat, mga kapatid, sa kanilang mga pader ang salita ng Diyos upang kanilang maaalala. At yun po yung ituturo nila sa kanilang mga anak, mga kapatid. Kaya nga, ang pag-lead ng isang leader of the home, mga kapatid, yan po hindi suggestion. Yan po ay standard. Amen? It means to say a command. Utos yan ng Diyos. The man should set. Number one, letter A, the leader must take heed to himself. Take heed to himself. What does it mean? Ang isang leader, mga kapatid, ang isang ama ng tahanan, he should take heed of himself. Dapat naiingatan niya ang kanyang sarili. Dapat napapangunahan niya ang kanyang sarili. Amen? May mga boys tayo dito, young people boys. Maganda yung mga young people days na ito, maturuan talaga sila maging leader, di ba? Amen? Nahabang sila yung mga bata pa lang, mga kabataan pa lang, kapag isang araw, magtatayo sila ng kanilang tahanan, Kaya anong klaseng tahanan isang araw kanilang tatayo? Ay mapapalad kayo ng mga nandito na natagpuan kayo ng Diyos, mga anak nyo'y maliit pa, amen? Na isasama nyo pa sa church, amen? Amen? Na sila'y ma-onhan nyo talaga na maturuan ng salita po ng Diyos. Hindi yan nangyari sa atin, hindi yan nangyari sa akin. How I wish, may tatay din po ako na siyang nagtuturo sana sa akin ng salita ng Diyos kung ako'y maliit na bata. Pero wala Pero wala Okay? Number 1, 3 years old pa lang ako, patay na tatay ko. Kaya wala, mga kapatid. Kaya mapalad kayo ng mga anak na nandito, may mga tatay, mga nanay kayo, may mga magulang kayo na nagtuturo sa inyo ngayon, amen? O mga lola, amen? Pero ngayon may mga tatay na nandito, we take the responsibility. We should be an example. 1 Corinthians chapter 11, open your Bible, verse 3. Ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 11, verses 1 to 3. 1 Corinthians chapter 11 verses 1 to 3. Yan po dapat ang ating pong pautusan sa ating pong mga anak at sa ating pong pamilya, mga tatay. Amen? May mga tatay po ba akong kausap? Amen? Okay. Sabi ng Bible, verse 1, ready, read, be ye followers of me even as I also am of Christ. Verse 2, now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances as I delivered to you. But I would have you now that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. You see, mga kapatid, yung pattern ng leadership, the head of man, sabi ng Bible, is Christ, and the head of woman is the man. Amen? Huwag maging baliktad yun, kapatid. Amen? Kung mababaliktad yan, that is a perverted leadership. Sabi ng Bible, be ye followers of me as I am also of Christ. Napakaganda ang mga tatay na sasabihin sa mga anak, sumunod kayo sa akin kasi sumusunod ako kay Kristo. Amen? Kaya kung mga anak natin susunod sa atin, saan ba natin kaya sila dadalhin? Saan kaya sila hahantok? Saan kaya sila magtatapos, mga kapatid? Kung susunod sila sa yapak natin. Napakaganda. Alam natin, malinaw, kapatid, na sila'y nasa maayos na kalagayan pag sumunod sila sa atin, sapagat alam natin, sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Pag-araw ng linggo, susunod ang mga anak natin, pamilya natin, alam natin, nasa simbahan, kasi nasa simbahan tayo. Amen? Eh, mga magulang, don't just send your children to church. Bring them to church. Amen? What does it mean? Kasama mo, mga kapatid, na sila ay makakatungo sa bahay, sambahan, mga kapatid. Amen? The man must be the image of God in the home. He must be the image of God in the home. Okay? Ang lalaki, mga kapatid, imahe yan ng Diyos. Di ba nga sabi ng Panginoon, nilalang niya ang lalaki? Mga kapatid, I will create man in our own image. Nasa imahe ka ng Diyos. Kaya napakalaga na alagaan natin yung patutuo natin. Amen? Mga lalaki, mga tatayan. Amen?
Kayo kay Kristiyano, huwag kang pasuray-suray dyan. Amen? Imahe ka ng Diyos eh. Imahe ka ng Diyos, pasuray-suray. Pre. Hanap ka ng asawa mo, pre. Ang asawa ko na yan. Ang bahala dyan, pre. May pre, hindi mo na alam saan ka uwi. Alam ko saan ako uwi, pre. Tanayan ko sa'yo, alam mo saan ako uwi. Hindi mo na yata, alam ko, pre. Yan, yan. Ngali ka dito. Yan, yun. O, ito, tangaling kanto. Ana, yan. O, tigil ka dyan. Ayan, yung red na gate na yan. Bahay ko yan, pre. Hindi eh. Baka mamaya, tayo ay makasuhan yan. Hindi. Ano, parang bubuksan niya. Ito, binuksan niya. Bubuksan. O, sabi ko siya, bahay ko to eh. O, ngali ka dito, pasok tayo dito. No, to, yan. Yan, sala namin yan, pre. O, ka, kusina. Yan, ito, kusina namin to, pre. Binuksan niya. Binuksan niya yung rep. O, yun to, rep ko to, pre. Tamo mo, dyan pa, may beer pa dyan, pre. Sabi ko sa'yo, bahay namin to eh. Alam mo, lasing na ako. Nagpunta sa kwarto. Ito kwarto namin ng misis ko, pre. Ayan, pre. Nagbukas niya, mga pati. O, kita niya misis niya, nakahiga. Yung misis ko yan. Eh, sino yung katabi? Ako yan, pre. Ito, nagaya, kapatid, amen? Oo. Tayo po ay Tayo po ay imahe ni Kristo. Amen? Mga kalalagyan, amen? Huwag kang pasuray-suray, huwag kang pahitik-hitik dyan, kapatid. Amen? Kapag ikaw ay imahe ng Panginoong Yesus. Sabi ko sa inyo, mga anak natin, kapatid, lalo mga lalaki, tayo mga amang lalaki, siyempre, ama, lalaki yun, di ba, amen? Tayo mga tatay, paggagayahin tayo ng ating mga anak na lalaki, anong klaseng tatay sila isang araw? O anak ka, huwag kang iinom ng alak ka. Bakit tayo ikaw umiinom? Kasi ako matanda na. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ibig sabihin, pag tumanda na siya, pwede na rin painom-inom. Kasi sabihin siya, anong edad po ako tayo, pwede ako uminom ng alak tulad mo. Amen? Silent night. Wala kang Pasko, kapatid. Amen? The child should be motivated to always look up. You know what? To look up to his father as the best, the wisest, the strongest man he knows. Amen? Eh, dapat yung anak, kapatid, nakikita niyo yung tatay niya. He is the smartest. He is the wisest. He is the strongest man he knows. Mga kapatid, amen? Well, ganun dapat kayo mga anak, amen? Oo. Paano mo kasi yung tatay, minsan, di ba ba? Wala man lang alam lang sa buhay, amen? Okay? Ano niyo pong kapatid? Ano ba ng tatay? Mayroon ding skill, amen? Oo, matuto rin yung mga bagay na kung sa pang practical. Nasabi ko, salamat sa Panginoon, pinagdaanan ko pa yun, mga batid. Alam niyo po, may mga bata ngayon, mga tatalino ha. Tatalino nila pero walang ka-skill. Walang mga practical knowledge, pero ang gagaling yan, mga top 1 yan, pero walang mga ka-skill. Yun yung kagandahan naman ng araw. Kasi bakit? Bago ka kumain doon, kapatid, dapat magpawis ka muna. Kasi magsisiga ka pa ng kahoy. Tama, man? Ay pag magluluto ka ng kahoy, mga kapatid, ay talaga naman, parusa talaga eh. Kahit ay enjoy mo talaga yung pagkain, kahit hindi masarap yung pagkain man? Pinaghirapan mo eh. Pinaghirapan mo paano lutuin yung pagkain na yan. Kahit hindi mo, ayaw mo talaga, kakainin mo eh. Kasi bakit? Di magluto ka ng ulam mo, di matatagalan naman, di ba? Tama? Kaya nagsikap ka na, kapatid. Ngayon, ang dali na. Tama? Lahat nabibili na. Just 1 minute, tapos na, di ba ba? Right? Amen? May food panda na. May lalabog na. May, di ba ba? Tama, amen? Pinadali na ang buhay. Ang mga kabataan ang tatalino, mga kapatid, pero walang alam. Walang practical na alam, mga kapatid. Isang araw magpapamilya, anong gagawin niya? Nga. Salamat may salita ng Diyos, amen? Tandaan niyo, mga kapatid, tandaan po natin, kayo mga young people. Kaya yun maganda nung araw, mga kapatid, kasi marami pa mga practical. May mga senior high school na ngayon. May senior high school na, pero dapat matuto sila mga praktikalidad. Wala pa rin eh. 2 taon na idinagdag wala pa rin natututunan mga yung people. Kaya mahalaga, mga tatay, mga batid, amen, maturuan ang mga anak sa loob ng tahanan, amen? Amen? Yung mga anak ko, nandun ako naggagawa sa San Pedro. Siyempre, maliit pa sila. Meron akong ginagawa, meron akong, tipid na tipid ako doon sa may cable tie. Ano yung may cable tie? Yan dyan. Yung pag isaksak mo ka doon, hindi mo na matatanggal naman. Meron ako yung nilalagay.
meron na lang natitirang isa. Kailangan ko. Pagdating ni Kian, mga kapatid, pagdating niya, kuha niya doon sa table, galing sa school. Kinuha niya yung cable tie. Sabi niya, paano ito? Nakasaksak na. Anak, sabi ko, tinitipid-tipid ko yun, ba't mo sinagsak? Ano ba ito? Cable tie yan, ginagamit ko dito. Ano matatanggal? Alam mo, dahil ng... meron niya, ayaw ko, on the same day, o parang ibang araw ulit. Same scenario, ganun ulit, mga batid. Dumating si Abing, kuha niyo ulit cable tie. Sabi niya, paano ito? Ay, mabihira, kapatid mo ngayon, kuya mo. Sinaksak. Oo. Alam niyo po, mabutin, the father must be the strongest in the sight of the child, amen? Likewise, the wife should always look upon his husband as the best, most lovable man in the world, amen? Ay, dapat siya, mabutin, wala ka nang inaasam-asam pa. Ano si Brother Eric? Eh, wala. Ano magagawa dyan? Ano pang magagawa natin dyan kay Brother Eric? Diba mo ba? Siya dapat, mga kananayan nandito, mga asawang babae, amen? Eh, dapat siya ang pinakapugi sa iyong, ano ka makikita ng artista? Ang pugi niya, ano? Pugi ka dyan. Hindi siya dapat yung pinaka-pugi, kahit hindi, amen? He must be the best and most lovable man in the world. Amen. Ang iyong asawang lalaki, kapatid. Okay? Siyempre, tandaan po natin, no one is perfect. Amen? No one is perfect. Kaya kung meron po mga dungis din naman nakikita natin sa ating mga asawa, kanya-kanyang asawa, eh huwag mo na ipangalandakan sa labas. Post mo pa sa Facebook. Amen? Huwag naman na, kapatid. Kundi dapat yan ilapit sa Panginoon. Amen? Ilapit sa Panginoon at ipag-pray ang bawat isa. And number next, the family expects, letter A pa lang pala tayo. The family expects from the Father provision, protection, guidance, and joy. Na-expect yan, mga kapatid ng pamilya mula sa Ama, ang provision, ang protection, ang guidance, at ang kagalakan. He must be the visible, mga kapatid, representation of God in the home. Dapat siyang nakikita, mga kapatid, na representasyon ng Diyos sa tahanan. And you know what? It is indeed a serious matter to be a man. Amen? Amen. It is a serious matter to be a man. Kaya marami ngayon mga men gusto na maging woman. May sabumanisyon nila sa aba nila talaga, mga kapatid. Kaya gusto nila maraming mga bayot. Diba? Eh, dapat talaga, kaya mahalaga yung pagtuturo ng tatay. Ang tatay, ituturuan niya mga anak na lalaki para siya ay tumindig bilang lalaki. Amen? Amen? At yung malalaki na babae naman ay magtuturo sa anak na babae. Natandaan natin may pagkakaiba yan, there is no equality. Amen? At tungkol sa kasiraan, wala. Hindi mo pwedeng ipagawa, mga kapatid. Pambira yung babae, pinagbalsig-balsig mo naman dyan. May kahit naman masil-masilan yan, di ba, Eman? Pero maselan pa rin yan, Eman. Babae pa rin, mga kapatid. Ang dapat tuturuan, okay? Kaya mahagal yung fatherly image sa bahay. Eh, mayroon tinitingnan mga anak na lalaki na yung tatay nila, gusto ko maging tulad ng tatay ko. Amen. At yung babae, ganun din naman. Gusto ko maging tulad ng nanay ko. Kaya may mga babae, di mo ba? Dahil makita yung mga anak na babae. Yung maliliit pa sila. Sinusuot yung mga sapatos. Ang lalaki, di ba? Tama, Amen? Pero pag nakita mo yung anak mo na lalaki, at isinusuot yung high heels, kapatid, at babatukan mo na. Amen? Paano kasi? Binila mo pa ng Barbie. Ngayon, paano naman yun? Train them, mga kapatid. Kaya it takes training. Tandaan po natin yan, kapatid. Amen? It is a serious matter. Thank God I am a man. Amen? Are you thankful enough, man, that you are a man? Amen? Eh, salamat, hindi ako babae. Mahirap kayo maging babae. Amen? Ikaw magbuntis, ikaw manganak. Tignan mo nga ito, mga gusto nila maging babae. Kala mo naman alam nila pagiging babae. Not because they remove their male organ, they're already a woman. No!
Wala pa rin po sila kubari. Amen? Hindi pa rin sila manganganak. They did not labor. And they will not labor. Kaya mo, ang lakas ng loob nila. Kami mga babae. Kaya kayo mga kababayan, itindig nyo ang iyong identity, kayo mga babae. Amen? Kayo lang yun, mga kapatid. At hindi kami. Amen? Dalawa lang. Singer nga, dalawa eh. Men and women. Pero may gusto na may gitna. Bakit nangyayari yun? Kasi wala pong tumindig na magturo sa tahanan, kapatid. Amen? Ang ginagaya na kasi nila yung mga nasa television. Ang pinapanood si Vice Ganda. Ang pinapanood ay si Buy Abunda. Ano mo yan? Eh dapat magpakalbo ka rin. Gusto mo gayahin, amen? Ba't pa napunta tayo doon? Kasi yung Pride Month ngayon eh. Di ba, amen? They are proud of being what? Of being abominable in the sight of the Lord. Okay, kahit ang tao, kapatid, tandaan po natin, mag-thumbs up sa kanila, ang Diyos thumbs down pa rin, amen? Because that is abomination. That is sodomy. That is sodomites. That's why God burned, mga kapatid. Okay, sinunod niya, mga kapatid, ang Sodoma at Gomorrah. Gawa ng homosexuality. Amen? Ano mahalaga yan, mga tatay nanay? Ngayon, pwede ba sila maligtas? Pwede. Pwede silang maligtas, kilalanin nilang Panginoon, magsisi sila at tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Sila ay baguhin ng Diyos. Amen? May pastor nga, kapatid eh. Dati pong transgender, pero naligtas pastor, baptist. Pero patay na siya, namatay siya during the COVID time. Pero may patutuo siya, kapatid. May patutuo siya. Transgender po siya, pero naligtas. Naligtas po siya, kaya naging pastor siya. Pinapaalam niya yung kanyang kalalagayan, mga kapatid, na nakita niya talaga yung kagalakan. Amen? Alam niyo po, mga magulang, pag meron kayo mga naging anak, mga kapatid, tandaan niyo po ito. I tell you frankly, pag nagkaroon kayo mga anak, bakla tomboy, that's a curse. Sumpa yan sa pamilya. Alisin niyo po ang sumpa. Hindi ko naman ibig sabihin na patayin niyo na. Patayin niyo yung kasalanan, amen? Okay? Kaya dapat sila yung mabago. Sumpa yan. Kaya sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah kasi sumpa kaya. Kaya inalis si Lot doon. Kasi hindi sila nararapat doon eh. They are saved. His family is saved. Kaya sinunog niya yun. Kasi that is a curse. Ay huwag mangyari sa tahanan ng Kristiyano, especially Baptist kapatid, diba? May sisilang diyan mga kapatid. Amen? Amen! Huwag yung pangyari. Mahalata mo na yan. Kaya sa Sunday school natin, sinasabi natin may mga magulang, mga kapatid, nandito. O si Ma'am Dayan, nahalata niya. Sinasabihan ng mga mananay. Ngayon, kung hindi pa nila pinansin talaga, bahala na lang talaga sila. Sinasabihan ng Ma'am Dayan. Nasis, yung anak niya po medyo malambot. Oh, we are frank enough, mga kapatid, para sila po ay maturuan talaga, mga kapatid, na maayos. Nagawa niyo po, amen? Because a leader must take it himself. And the letter B, the leader must take the lead. We must take the lead. If God is the manager of the home, the father serves as the supervisor. Amen? He must be watchful because he is responsible for the performance rendered by his family. Tayo po ang responsable, mga ama ng tahanan. Sino po ba ang unang nilalang ng Diyos? Sino po ba yung ibinigay, mga kapatid, ng Diyos? Ang babae po ba o ang lalaki ang binigay ng Diyos sa pamilya? Ang babae, ang unang nilalang ay si Eva at nilalang ibinigay kay Adan. Amen? So, sino po ang may responsable? Sino po yung may account, mga kapatid? Ang lalaki. You are accountable to your children, to your wife, mga kapatid. Okay? The father ought to be provider of the home. 1 Timothy 5 verse 8, basahin natin, mga kapatid. Nasa Bible po yan. Kaya kung hindi na nakakapag-provide sa ating tahanan, sabi ng Bible, we are more than infidel sa mga unsaved. Kasi mga unsaved, nagtatrabaho sila, nagsisikap po sila sa kanilang pamilya kung tayo po na mga saved. Ay sabi ng Bible, dito makita natin. Are you there? Okay, ready? Read. But, if any provide not for his own, and especially for those his own house, he hath denied the faith and is worse than. You see, nakita niyo po yan? Kung hindi tayo makapag-provide para sa ating pamilya, sabi ng Bible, especially our own household, sabi ng Bible, we deny our faith. Amen? May kausap po ba ako? Amen? Kaya kayo mga kabataan, hindi basta-basta pag-asawa, hindi dahil nakyutan ka, gusto mo na mag-asawa.
Wala ka pang alam. Di mo pa alam kung paano napuprovide ang iyong pangangailangan sa araw-araw. Di mo pa alam kung saan na kinukuha yung allowance mo. Kasi ang araw sabi, gusto ko na mag-asawa, gusto ko na manligaw. Ililigaw ka talaga niya. Okay? Can you provide? Kaya maraming mga, sa Pilipinas, di ba, extended family, di ba? Ano ba, nag-asawa, hindi naman kaya mag-provide para sa kanyang pamilya. Okay? Salamat sa Panginoon, sabi ko nga po, kami po ay lumaki sa mahirap na pamilya. Kaya talagang natutong tumindig sa aming paa. Bagamat wala ako sa Panginoon, kapatid, hindi ko pinagmamalaki, pero wala ako sa Panginoon, ako po ay nag-asawa. Wala ako sa kalooban ng Panginoon, kapatid, walang simbahan, pariwara ng buhay eh. Pero hindi ako umasa sa magulang ko, tumindig kami, kapatid. Nagkanda-gatas-gatas buhay namin, kapatid, pero tumindig po kami. Yung misis ko, kapatid, salamat, ganun din po siya. Dumaan din sa mahirap na buhay. Kaya nung kami po ikinasal, kapatid, tumira kami sa dorm, sa isang boarding house, sa maliit na kwarto. Okay? Kami nabuhay, mga kapatid, sa biyaya po ng buhay. Kinasal po kami, kapatid, wala po may hiningan. Kasi nga, mga kapatid, hindi ka kami handa. At mga tao hindi rin handa. Okay? Pero wala kami hiningan, ni Singbong Duling, nung kami pa ikinasal. Okay? Wala po, mga kapatid. Sa biyaya po ng Panginoon. Pero, sabi ko, responsibility ko ito eh. At hanggang ngayon sa biyaya po ng Diyos, amen? May anak lang kaming dalawa. Kaya nga si Kian, sabi ko nga po sa iyo, grade 5 pa lang siya. Grade 5 pa lang po siya, kapatid. I think 11 years old that time. Or 10 years old, sabi niya, kumakain po kami. Full time na po kami noon, nasa church naman. Sabi niya sa akin, Pa, magkano kaya magagastos pag mag-aasawa, ikakasal? Bakit? Sabi ko sa kanya, hindi, magkano po? Mababa ng 100,000 siguro ngayon. Sabi ko, depende kung maganya ka pa naman bisibisita. Bakit ba? Para at least siguro magsimula na ako mag-ipon-ipon. Kasi nakikita niya yung buhay, kapatid. Salamat sa Panginoon, mayroon siyang ganung advance pag-iisip. Ewan ko lang kung may naipon na siya ngayon, man. 12 years na nakakalipas 12 years na makakalipas. Sana siguro may naiipon-ipon na siya. Okay? Mag-22 years old na siya. Okay? Siguro pag ikakasal na siya, ay meron na siyang gagasal. Kasi sinasabi ko sa kanila, kapag namin pong kalalagayan, nung kami pa yung nagpamilya. Ngayon, naiisip niya, pwede na ba ako mag-start mag-ipon? Pwede na, kung meron ka maipon. Tayo bilang isang pamilya, mga kapatid, bilang tatay, we must take a lead, mga kapatid. Amen? Okay? The father, the design of the man is to bear the needs of his family. Thus, he should work hard for his family's provision. Actually, yan po yung gawa ng kasalanan ng tao eh. Dapat ang provision ng Diyos talaga dapat ay doon lang sa Garden of Eden. Di ba ba? They are being created perfect in the perfect environment in the Garden of Eden. Nandyan yung provision. Pitas lang sila ng bunga. Bahala ang Diyos, mga kapatid. Magpabunga, magbigay ng kanilang sustensyon sa araw-araw. Pero magkasala sila. Kaya pinalaya sila sa Garden of Eden. Ano sabi ngayon ng Diyos sa lalaki? Genesis chapter 3. Ano sabi ngayon sa lalaki? Genesis chapter 3. Kaya may mga kabataan, sabi ko nga sa inyo, hindi lang basta paporma-porma ka. Dapat alam mo talaga ang buhay, amen? Okay? Nasabi ng Genesis chapter 3, verse 17. Mabasahin natin, verse 17. Are you there? Ready, read. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Huwag kayo makikinig daw sa boses na yung mga asawa. Pag yung kanilang sinasabi sa iyo ay hindi maganda, di ba? Kaya sabi niya ang bago dyan, and has eaten of the tree of which I command thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. You see that? God cursed the ground. Kaya ngayon, kailangan niya na magbungkal. Kailangan niya na magtanim, mga kapatid, kasi sinumpa yung ground. Because of their sin. Tuloy ang basa, verse 18, read. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for thus thou art, and unto thus shalt thou return. Kaya kung mahirap ang buhay, kasalanan po ng tao yan, kasalanan natin yan. Dahil ang plano talaga ng Diyos talaga, we are being sustained there with an unlimited supply in Garden of Eden. Pero nagkasala.
Sabi ng Bible dito mga kapatid, in the sweat of thy face. Kailangan mo ngayong pagpawisan. Amen? Kung sana mga kapatid, they follow the design of God in the sweet fellowship of God. But now, in the sweat of thy face. Amen? Kailangan mo talagang magbanat ng buto. Kaya nga ang design ng lalaki, makita natin, ang build ng lalaki, mas malapad yung shoulder. Okay? Bakit? To carry the burden, carry the load. Yung babae naman, mas malapad yung balakang. Bakit? To bear children. To bear children, to labor. Mas malapad yung shoulder ng lalaki, to bear the burden. Yung lalaki naman, babae yung malapad yung balakang, to bear children. Kaya kung lalaki ka, mas malapad balakang mo, delikado ka, amen? Yun po yun, mga kapatid. Okay? That's why we need to work hard, mga kapatid, for our family. The father should be the first teacher of his children. Dapat tayo po yung unang tagapagturo sa ating tahanan, kapatid. Tingnan po sa Deuteronomy, yan kasi Genesis, Exodus, Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6. Ay lang, dire-diretso na tayo, mag-overtime tayo. Nakakatapos tayo ng alas 2 siguro. Chapter 6 verse 7, read. And thou shalt teach them diligently unto whom? Unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest. Ulit-ulit, di ba? In thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse 20, read. And when thy son asketh thee in time to come, saying, what mean the testimonies and the statutes and the judgments which the Lord our God hath commanded you? So anong ibig sabihin? Ikaw ngayon magpapaliwanag. Kaya mahalaga ang tatay, knowledgeable tayo sa salita ng Diyos, amen? Ang tanong ang ating mga anak, di po ba? Pa, sabi niya, ilang taon ginawa ni Moses po yung daong? Anak, si Jonah ang gumawa noon, 3 days lang. O di ba? Ano ituturo natin sa kanila, kapatid, kung wala tayong alam? Okay? Kaya we must be the first. During the Old Testament, ay wala pong school. Wala pong school. Ang school, mga kapatid, sa bahay. Ang nagtuturo mga magulang. The father, mga kapatid. Ang teksto nila, Bible, mga kapatid. Amen? Eh dapat ganun din sa ating pong tahanan. Kung wala magtuturo sa kanila, mga kapatid, ang paaralan, hindi sila tuturuan ng patungkol sa Diyos. Hindi sila tuturuan ng pagiging makadiyos sa paaralan, kapatid. Ngayon, ibinalik na daw yung GMRC. I praise the Lord naman. Kaso nga lang, sino magtuturo ng GMRC? May GMRC ba buat sila? Yun naman yung problema. Diba, amen? Amen? Ano po, kaya nalami po mga bayot? Kaya marami mga teacher na yung mga bayot. Mas marami na po mga, kukunti na lang yung tunay na lalaki talaga sa eskwelahan. Mas marami mga bakla. Eh siyempre yung mga bata, di yung gagayain nila. Kaya delikado na lang mga anak nyo nandun sa public school, grade 1 pa lang, teacher niya, bakla. Pag hindi yung tuturuan mga anak nyo, isang araw mapapagaya yan. Eh gusto ko magitulad ng teacher ko, galing-galing yan. Oo. Delikado talaga yan. Salamat. Kaya nga, yun po, I am praying. Sa araw may establish ang gawain po dito. Tayo po ay ma-organize. Ay, mag-start tayo ng Christian school po dito. Amen. Sa Tugigaraw. Sa araw may magpapabili, meron pong eskwelahan ng mga bata. Na talagang tuturuan sila ng maayos. Na walang halo, mapatid, ng sanlibutan. Yung mga anak namin, 2, doon sila sa Christian school, mapatid. Ayun yung blessing sa San Pedro. Kaya nga kahit online po ito, kapatid, ay okay lang eh. Okay? Doon po sila sa Christian school. Alam mga teacher po nila, mga kapatid, lahat ng teacher nila doon, mga kapatid, Christian, lahat workers eh. Workers ng church, full-time lahat sa church, mga kapatid. Ang kanilang mga guro po doon. Hindi sila tuturuan, mga kapatid. Wala silang mga pwedeng pakopyahan doon. Uminom na alak na teacher, naninigarilyo sa tabi, mga kapatid. Okay? O kaya teacher na bakla tumboy. Wala na pong standard ngayon sa school. Nung araw, kapatid, sa amin, pag kami po'y humaba ang buhok namin, sinasabihan kami ng teacher, mahaba na ang buhok mo, Arnel. Gupitan na yan. Pero ngayon, kapatid, hindi na po pwedeng pakialaman ng buhok ng mga estudyante. Kaya huwag kang
confidente pag nakita mo nakatalikod, mahaba buhok, palingunin mo muna, amen? Huwag ka agad miss, amen? Kasi ngayon talaga confused na. Ay, haba ng buhok, kalalakang tao, kahiyan sabi ng Bible di po ba, amen? Pero kung tayo po ang ama ng taon, wala tayong alam sa Biblia. Makikigaya lang tayo, sabi, kasi uso yan pa. Uso yan sa school namin. Kung wala kang alam sa Bible, sige yan na. Meron akong nakita ng maliit na bata, mapasok na sa school, nagpapatahi ng uniform, okay, binigay yung uniform, short. Siyempre, hindi pala, short. Ha? Sabi ko, pati babae po ba, short na rin yan? Hindi mo dapat palda? Hindi po, lalaki po ito. Lalaki ba? Pagtira ka ba na po? Gatito? Okay? Sayang siyang po man? Ang haba ng buhok. Okay? Pero sila yung mga Methodist. Oo. Doon sila sa Methodist, ang uncle na nga ay, ang uncle na nga pastor eh. Naalala ko, nasira ko na 2022 yun eh. Napasok ko sa bahay nila doon eh. Pero unsaved. Kasi hindi sila naniniwala sa one save, always save. Pastor ko yun na Methodist ha. Hindi sila naniniwala sa one save, always save. Nawawalang kaligtasan sa kanila. Yan yung kaibahan natin, sabi ko sa kanya. Kayo po ang nagpapastor sa mga tao na hindi naniniwala sa na kaligtasan ay na hindi nawawala. Pero ako po nagpapastor sa mga tao na kaligtasan ay hindi nawawala. Ano kayo mas maigi sa akin, sabi ko sa kanya. So, in general natin, ayaw ko ang tawagin pastor eh. In general natin, sir, sabi ko, ano mas maigi ang katuruan ngayon? Methodist o Baptist? Kung lilipat ako sa inyo, mapapaigi ba ako o mapapasama? Definitely mapapasama kasi kaligtasan nyo nawawala. Pero sinisigurado ko sa inyo, pag lumipat kayo sa amin, mapapaigi kayo. Ang kaligtasan nyo hindi mawawala. Amen? Kaibahan. Kaya yung ibig kong sabihin na tayo po dapat ay merong alam. May titindigan ka kapatid. Amen? Kung wala kang alam na doktrina ng salita ng Diyos, awara. Madadaya ka ng iyong mga anak. Ang gagaling na ng mga bata ngayon eh. Huwag ka magpapalaw ko sa mga bata ngayon. Ang gagaling na nila, nadadaya ang mga magulang. May project po kami, ML5. Urgent po ito, patay. Kailangan po namin ng ML5. Okay? Kailangan ko pong makuha po ito. Di mo alam yung ML, di ba, Amen? Ano ibig sabihin ba ng, ano ba yung ibig sabihin ng ML? Tayo, module legend. Module pala yun. Di lusot, di ba, Ilan? Kaya, kung wala tayo mapatid, sabi ko, ang mga anak natin, dadayahin ka kapatid. Ang mga bata mandaraya, amen? Oo! Dadayahin ka ng mga yan. Akala nyo yan, mga kapatid, para mga anghel mga yan, abay, may sungay yan, may buntot yan. Pag hindi ka maging maingat. Amen. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? Proverbs chapter 15. Sabi ng Bible, okay? The heart of a child is bound with foolishness. But the rod of correction shall drive them out from it, sabi ng Bible. Ang puso ng bata, sabi ng Bible, ay nababalot ng ano? Nababalot ng kamangmangan, sabi ng Bible. Okay? Amen? Kung may anak kayo mababait, mabubuti, ay mapalat kayo. Amen? Pero huwag pa rin kayo magpakakamtanti. Amen? Kaya dali nyo sa simbahan, maturuan ng salita po ng Diyos. Amen? Ba't tayo tumatagal? Kahapon, nagbilis lang ako dito eh. Hindi ka kasi nag-i-amen eh. Amen? Before he can teach his children, he must be the first. Yun po, 1 Timothy 2:15. Sabi ko, we are the first teacher eh. Bago ka makapagtuturo sa iyong anak, kapatid, ito muna ang kailangan natin. 1 Timothy 2:15. Kaya do not neglect your time to learn from the Bible. 1 Timothy 2 Timothy, I should say. 2 Timothy 2:15, ready, basa. Study, approve unto God, a workman that needed not to be ashamed and rightly dividing the word of truth. Study, mag-aral ka kapatid. Kailangan mo mag-aral. Kung dito ka lang sa simbahan nagbubuklat ng Biblia, wala kang mararating. Wala kang may tuturo. Kailangan mo kapatid ng salita ng Diyos. The best and lasting things to teach children are the principles of God. Amen? Ang prinsipyo ng Diyos, mga kapatid. Ang best at mas nagtatagal, mga kapatid.
katuruan sa ating mga anak. Ay lagi ko sinasabi kay mga anak ko, kay Kian, kay Abby. Kay Kian, siyempre bilang panganay, lalaki, alam mo anak, wala akong ipapamana sa iyo bahay at lupa. Lupa sa darili siguro, magputput ka kaunti. Nung nandiyan ka kami, hirap nga ako magkaroon ng lupa para lang sa paso ng halaman. Wala akong makawanan ng lupa para magtanim lang ng halaman. Kumuha ko dito ng lupa. Dahil simento pala yung bakanting lupa na yun. Maghuhukay sa anak ko, makakuha pala ng lupa. Pero simento pala lang yan, buong yan. Nakakuha ko ng dumi ng hayop, ay dumi pala ng kabayo. May wala din pala, patay din ang halaman sa dumi ng kabayo. Okay? Sabi ko, wala akong may papamana sa bahay at lupa. Pero sabi ko sa nila, mga kapatid, pero kung ipapamuhay niyo ang prinsipyo ng salita ng Diyos, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang iyong kinabukasan. Salamat sa Diyos. Kung siya po yung nag-valedictory address, mga kapatid, sa kanyang graduation, part of his testimony or his speech, mga kapatid, yun yung bagay na sinasabi ko sa kanya lagi. At ngayon, nasa Bible school siya, sabagat alam niya yung pinakamalagay. Amen. Tanawan niyo po yung kapatid. Kasi kung pinalagay natin ang ating mga anak sa material na bagay lang, sa mga bagay na ganyan, kapatid, walang spiritualidad, mga kapatid, saan sila hahantong? Saan sila hahantong? Okay, nasa trabaho, kapatid, na nagtatrabaho pa ako, kapatid, at least, makakabili naman ako ng mga bagay na pwede ko rin ibigay sa kanila. Pero pag pupunta kami ng SM, kapatid, meron sila mga gusto kong laruan, sabi ko, ipag-pray mo muna. I'm not going to buy it immediately. Ipag-pray mo muna, anak. I will let them pray a week, a month. Nasa ako ibibigay. O yan, sinagot ng Panginoon ngayong panalangin. O di nalaman nila, mga kapatid, na galing sa Diyos yun, amen? Di tayo kasi, mga kapatid, di ba ba, bili, ang bigay ka na, anong gusto mo, anak? Kaya pag wala ka lang pambili, magpapabili ang anak mo, mga kapatid, ng Jordan 7 o iPhone 19. Kaya mga bata, mga batid talaga, may nagtatrabaho sa Goldilocks, may mga pamilya pupunta kakain doon sa restaurant, sa Goldilocks. Doon, kasi yung mga hawak kong Goldilocks, mga batid, restaurant and bake shop. Kakain doon kasama ang mga anak. Amiray, mga anak, talaga hindi nila matay, mga malit na ba, iyak, ang ingay ng iyak, mga batid, sa kalipunan, ang daming tao, gulong-gulong kasi hindi may bigay yung gusto. Hindi nabili yung gusto. Iyak! Tapos mamaya dadaan akong ganyan, mga kapatid, kasi makasikaso sa customer, sasabihin ba naman na magulang? Yung manager, kayo, ganyan. Sabi ko, ma'am, huwag niyo pong gawin manakot yung bata sa akin. Sasabihin ko talaga. Huwag niyo po akong gawin manakot sa mga anak ko. Kasi pag isang araw, magkikita kami, mag-isa lang yan, tatakuhan niya ako. Yes. I'm a friend. Hindi kong sabihin sa kanila. Boy, bato, ayan. Hindi nila mapatino. Hindi sabi, yan yung God, yan yung pulis. Ano yun? Natin yan, kapatid, di ba? Ay, dapat tapos sila sa iyong authority, kapatid, di ba? May authority ng salita ng Diyos, di ba? Ay, frankly talaga. Ma'am, huwag niyo po akong gawing panakot. Ako po yung manager po dito, pero di po ako nananakot. Sabi ko sa kanila, I will serve my customer. At yung anak niya po yung customer ko po. Ba isang araw, ayun na niyang kumain dito kasi takot na siya sa akin. Ano sa kanya? Kaya dapat ang mga anak natin, mga batid, sila ay gugulong-gulong, dahil hindi nabili yung gusto. Spoiled brat. Hindi nakakain sa Jollibee. Dahil ang ulam lamang ay, ano ulam? Nung ayaw nilang ulam, ang palaya, gugulong-gulong na. Pag gulong-gulungin mo, isama mo yung palaya, Take the lead, mga fathers. It takes training. The father must train or gear his children toward the path of life, wants them to say. Habang sila'y maliit na mga bata pala, turuan na natin sa liya, mga batid. He should have planned for his family, and that plan must be carefully sought and prayed for. Training always starts early in their life, and it should be done consistently and unwaveringly, mga batid. Amen? Amen. Kaya nga yung halimbawa yan, mga batid, saan na ba kayo? Yan, the father must train. Nakuha niya ba? Yung halimbawa yan, kapatid, training animals. Ay pag-train ng mga aso, di ba? Yung mga canine. May aso po kami, mga kapatid. Siyempre, kumbaga, hindi naman masyadong naturuan.
Pero niyo po ba pag linggo, naikukulong namin yan sa kwarto, hindi yan nagre-reklamo. Hindi yan nagre-reklamo kasi sinanay po namin every Sunday, bagamat ayaw niya kapatid, kinukulong namin para hindi manggulo. Pero ikulong mo yan ng Lunes kapatid, magre-reklamo. Kasi bakit? Alam niya hindi pa linggo, amen? Oo, nandiyan lang po siya kapatid sa loob. Di pa yan kumakain, magdamagaan. Kasi nga alam na niya, linggo na bukas nagtatampo na. Pero alam niya kasi talagang doon po yung lugar niya. Nasanay mga kapatid. Amen? Kaya nga kailangan natin ng consistent. Kung yung aso nga natuturuan, bakit yung mga bata na hindi na natuturuan? Amen? Sit! 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 Oo, yung aso ay umuwi. Bakit yung anak? Sit! 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 Sabi nag-aabol-abol eh, kain! 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 Ay, nag-aabol, kawawa yung magulang eh, kain! Kain! Uy! Uy! Hup! Hup! Kapatid, kunin mo yung bata, paupuin mo! Kumain ka, Amen? Kaya ang problema kasi kapatid, sa tahanan, restaurant, hindi sabay-sabay kumakain, Amen? If you eat, you must eat with your family. Upo lahat, Amen? Naman nakaupo lahat. Eh yung iba kasi, nanonood ng TV, ngayon, nagsiselfone na yung iba. May isa naman, mamaya na ako, di ba gutom? Amen? Kaya di ka gutom, kumain ka, Amen? Umarap ka. Ano natin kapatid, Amen? Yung mga bata, ang hirap paupuin. Sa tahanan, maliliit na mga bata, pinaghahabol, kawawa mga magulang. Ay mga magulang, sila po ang mga nagiging mga baliktad. It should be the children should be trained, pero ang tinitrain yung mga magulang. Ang mga magulang natitrain eh. Kaya sila natitrain, sila nagkabul eh. Pero, mga kapatid, di ba? Mga naging batang mga anak ko, kapatid. Si Abby, kapatid, nung araw ayaw niyang kumain. Ayaw niya talagang ayaw. Si Abby talagang mapili sa pagkain. Pero hindi po pwede. Mali pa lang yan, kapatid. Ako nagpapakain. Minsan, pag punta ng simbahan, ganito, o si Ma'am Dayan, sabi ko, panggabi po siya, diretso na po sa church, o kaya aantay namin, pero pakakainin ko na sila. O, siyempre, may mga gagawin kang diskarte para mapakain mo. Ito, itong bero, kakain niya, no? O, tinan mo yan. Kagat ko, nakagat. O, yung kumain siya, di ba? O, kain ka rin. Kain din siya. Alam mo, okra? Ayaw niya ng okra. Pero gusto niya yung mata ng isda. Diba? Kapag kumakain kami ng isda, makita niyo mata ng isda, kinukuha niya. Yung okra, doon kayo pinasaway. Alam mo ba itong okra na? Yan, mata yan ng isda. Kaya hanggang ngayon, paborito niya ng okra, amen? Pero alam na niya na hindi yun mata ng isda, amen? That's training, amen? Ikaw ang tinitrain ng anak ko eh. Okay? Dapat tayo po ang mag-train sa kanila, kapatid, amen? Okay, the best example for this verse, mabatid, yun nga po yun, yung training animals. Kung yung mga aso nga, mabatid, natuturuan eh. Di dapat lalo mga anak natin matuturuan. The leaders must take the full responsibility of the home. Okay, ang leader ay dapat must take the full responsibility of the home. The father must be the ruler of his own house. Okay, 1 Timothy chapter 3, tinan natin. Ito po ay para sa mga pastor, pero bilang pastor, ama din ng tahanan, ikaw ay ama ng tahanan ay dapat ito rin po yung ating pong kwalifikasyon. 1 Timothy chapter 3 verse 4. Ang sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 3 verse 4. Ready, basa. 1. Kaya diyan po kayo. Pag-ibasa po, ready, read. 1. That ruleth well his own house, having his children in subjection with all. You see that? You must be ruling your own house. Ikaw dapat ang nagro-rule. You know what? When a house there is no rule, there is chaos. Kung walang tinitingnan ng mga bata, kapatid, nagro-rule sa tahanan, ano magro-rule sa kanila? Yung television. Yung tinuturo sa television, kapatid, ang magro-rule sa kanila. There must be rule in the house. And the father must be the ruler. Amen? Amen? Dapat may ruler ka, kapatid. Amen? Pag hindi nakikinig, lapit! Kasi ruler ka eh. Sabi ng Bible, the children must be subjection with all gravity. Sino yan? With all gravity, dapat may bigat. Yung authority mo may bigat, kapatid. Amen? Yan si Abby. Kasi sa school nila, kapatid, mayroon tinatawag na detention. Pag hindi nila napatapos yung goal nila, kaya na-train yan mga mag-assignment. Kasi dapat gawin nila ang assignment nila, hindi pwedeng hindi na gawin. Kung hindi nila nagawa ang assignment nila, hindi sila pwedeng pumasok kinamagahan. Hindi sila pwedeng pumasok, uwi. Ganun po yung school nila.
And then they have a goal. Halimbawa ngayon, gawin na nila yung goal nila bukas. Ilang pages bang gagawin nila sa math, sa science? Ilang pages? Nakaset na yung goal. Ngayon, kung hindi nila matapos mga kapatid, meron po silang detention, meron po silang notice. Kaya ang ibibigay sa kanila ay yellow. Pag yellow ang daladala ng bata, ay ibig sabihin, unfinished goal. Okay? Kaya alam na nila kapatid pag unfinished goal. Nasabi nung araw kapatid, uwi sa bahay. Pag ang nahawak niya blue, ibig sabihin finished goal yun. Pero pag puti ang hawak, ay mas delikado yun. Corrective memo na po yun, mga kapatid. Pero pag ang hawak ay yellow, ibig sabihin meron siyang unfinished. Okay? Alam niyo, mga kapatid, si Abby, marating pa lang sa pintuan. Umiyak na yan. Ang pala sa pintuan. Eh, bakit umiyak? Unfinished. O ano ngayon, mangyayari kung unfinished ka? Talo! Dahil, alam nila kapatid, kaya pinagsisikapan nila kapatid, na matapos nila ang kanilang goal. Kasi bakit? Amen? May palo. Pag natapos naman na ang goal nila kapatid, amen? Meron namang prize, amen? Meron namang prize. Stick and carrot kapatid, amen? O ngayon, mag-isa na lang ni Abby, wala lang nagtuturo sa kanya eh. Kasi online na po siya kapatid. Oo, wala na nagtuturo sa kanya. Ewan ko kung nandadaya na lang siya, amen? Pero maayos naman sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, amen? Okay? He must learn how to show authority, mga kapatid, ang mga kalaligan. Actually, even without using physical strength. Yung meron tayong authority sa ating mga anak. Sabi ko sa aking mga anak na sila nasa simbahan na meron silang memory verse, Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pag sila sabi ng Bible na, Children, obey your parents. Kanino susunod? Sa mga magulang. Kaninong utos? Ang Diyos po. Pag hindi ka sumusunod sa magulang, kanino ka nagkakasala? Sa Diyos po. Ang sinasabi namin sa kanila, hindi lahat ng oras kita namin kayo. Pero ang Diyos kita na niya kayo. Sa lahat ng oras. Kaya dapat sa lahat ng oras kayo'y sumunod. Amen? Amen. That's authority. Our authority is the Word of God. Kaya nga dito sa simbahan, mga kapatid, pinapalakas ang authority ng mga magulang kasi doon sa ating Sunday School, itinuturo sila na ang mga anak ay dapat gumalang sa mga magulang. Amen? Amen? Okay? Pero yung mga bagay hindi naman nila kaya, kapatid, huwag niyo i-pressure, kapatid. Amen? Mamaya magpatiwala ka liyan. Amen? O hindi nila kaya. Ayaw niyo i-pressure. Kaya si Abby ngayon, okay lang yan ha. Kung hindi mo kakayanin, hindi okay lang. Oo. Si Kian noon, kapatid, sabi namin, enjoy mo lang, sabi namin sa kanya. Ngayon pag-aaral, nung nilipat namin dito sa public school, mga kapatid. Sa patalo namin ng public school. Huwag mong lahat salihan dyan, sabi ko sa kanya. Okay? Mahalaga dyan ay ma-enjoy mo yung pag-aaral, at the same time, huwag mong mapabayaan ang iyong ministry. Amen? Amen? Oo, huwag mong mapabayaan ang iyong ministry, sabi ko sa kanya. Kaya naging grade 11 din po siya, naging grade 12 si Kian, mga batid, sa biyaya ng Panginoon. In all the clouds at marami po mga contest ang kanyang nasalihan. Sa biyaya po ng Panginoon. Pero niyo pa, mga kabataan, hindi niya po napabayaan ang kanyang ministry. Every Saturday, nandiyan po, nagtuturo sa music, mga batid. Every Sunday, nandiyan po siya, mga batid, sa biyaya ng Panginoon. Pero niyo po, hindi ko po pinagmamalaki. Si Kian po, valedictorian. Sana man lang kayo mga nagsasabi, hindi ako makapagsimba kasi meron akong project. Sana mag-valedictorian ka din naman. Do you understand me? Amen? Sana naman, kayo nagsasabi, may project ako, hindi mo na ako makakapagsimba, hindi mo na ako makahirap, may mga ganyan. Sana nga! Do you get me? Amen? Kaya sabi ni Kian, huwag kayo maniwala yung mga group project, mga kanyan, hindi totoo yun. Kaya mas gusto ko nga yung mag-isa ko eh. Kasi bakit yung group project, wala naman ilan na naggagawa dyan. Mas maraming mga marites sa kaysa gawa. Ganun siya. Sabi niya. Hindi ka naniwala dyan. Mas maganda pang mag-isa ako, mas matututo pa ako sa kanya. Kaysa yung mag-group project nila, hindi naman talaga sila nag-group project. Lalo sa public school ngayon. Kasi bakit? Minging yung authority ng mga teacher ngayon, binawasan na ng ating batas di ba man? Kaya hindi makapag-exert ng authority yung mga teacher. Kasi pag sinita mo ng estudyante, di ba? Kahit nagpalda na yung lalaki ngayon, hindi mo na pwede mo sitahin eh. Kasi bakit? Yun po right to express himself. Wow! Right to express himself. Kahit nagpalda na yung pupasok sa eskwela, lalaki yan! Hindi na pwedeng sitain ngayon ng teacher. Wow!
Because our world actually is getting away, mga kapatid, from the principle of God. That's why it's really very, very important. Parents, mas paigtingan natin ang pagtuturo natin sa ating mga anak. Amen? Piliin nyo kung saan nyo isasali yung mga anak. Kalalaking tao, sinala mo sa drum and bugle. Tapos, di ba? Isasali mo sa drum and bugle. Ano gagawin niya sa drum and bugle niya? Magsasayaw-sayaw sila, pakinding-kinding sila dyan. Kalalaking anak mo. Kahit babae yan! Eh, may ang anak mo, kapatid, kalilig pa lang, nagbabar niya diyan, naka 1 inch na yung bawat. I-display mo na yung maliit na anak mo dyan, mga kapatid, nandiyan na sa tansangan. Cover them while they're still young! Amen! Amen! Habang maliit pa lang sila, alam na nila that they are going to cover themselves. But this word, mga kapatid, ginuhubaran sila. Eh, gusto ba yung anak mo, nilagay mo naman to, pigilan mo naman sa daan, ang galing na anak to, yan. Ay, anak mo ba yan? Yung nakapanti lang? O, di ba? Amen? Pinagpiensa na ng lahat ng sanlibutan. Tuwang-tuwa ka eh. Kapatid, piliin mo, pagsasalin mo anak mo, pwede kang tumindig, amen? Pwede kang tumindig para sa iyong anak. Huwag mo yung pahamak ang anak mo, kapatid. Isasali mo doon sa, anong tawag doon? Yung mga Mr. and Miss, yung partner-partner, o kaya sa, anong tawag yun, yung JS Prop. Tapos sinama nyo sa may magka-partner sila. Tapos nag-asawa yan ng 14 years old, magreklamo ka. Eh, ikaw nagdulot na eh, kapatid. Take the lead. Hindi natin matatapos to. Next week na, kapatid. Amen? Ginagalit nyo ako eh. Amen? Hindi ko. Mahal ko kayo sa Panginoon, kapatid. Especially kayo na maliliit pa po ang inyo pong mga anak. Build your children, mga kapatid, with the Word of God. Teach them diligently. Ano ibig sabihin ng diligent? Tiyagaan. Kaya niyo po tayo nawawalan niyo pong mga anak natin. Wala na kasi tayo sa tiyaga. Pinabayaan na natin ang ating mga anak. Hinayaan na lang natin po sila. Piliin natin mga kapatid ang kanilang mga kasama. Okay? Sapagkat tayo bilang mga tatay, we need to lead them. It is our responsibility. It is our accountability. You see, dala-dala niya apelido mo kapatid do. It is your responsibility. That's your accountability. That your children, mga kapatid, that they should be trained accordingly with the Word of God. Amen? Doon pa lang tayo kapatid, may dalawa pa. Pero yan pa yung standard ng Diyos. Hindi po natin yung standard lang dito. Standard ng Diyos. Amen? I'm not a perfect father, neither a perfect husband. But praise the Lord, I have a perfect Bible, amen? And I have a perfect God, amen? Na aking itinuturo mga kapatid. Salamat sa Panginoon, pawalayo ko sa looban ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo, natagpuan po kami ng Diyos 3 years old na po si Kian. Naibalik po kami sa San Pedro, si Bibi San Pedro, 3 years old na po si Kian. Salamat, wala pang gadget noon. Nung panahon yun, kapatid. Pero niyo po si Kian, ang ginalakanan niyo yung kapatid, desktop computer, galing po yung mag-computer, 3 years old pa lang po. Kasi yun yung alam namin, manood ng TV, kain magdamagan nyo, manood yun. Kasi yun yung alam namin, wala kaming alam, para matayin yung aming anak. Pero salamat, nadala kami sa church, 3 years old si Kian. At lahat ng bagay na unti-unti namin inalis sa kanya. Unti-unti namin inalis sa mga bagay. Ano mang natutunan namin sa church, ano mang natutunan niya sa Sunday school yung aming pong anak, mga kapatid, yun po yung dinadala namin sa tahanan. Praise the Lord, sabi ko, hindi ko na kailangan mag-trial and error pa kung ano ituturo ko sa aking mga anak. Sapagat naririnig ko na sa church, proven na ang salita ng Diyos. Amen? It's really very important, parents, that you're going to ask your children, ano natutunan yun ng anak? Tanungin nyo naman po kung ano natutunan nila sa Sunday school. Tanungin nyo naman po, ano pong natutunan nila? Nakinig ka ba anak? Anong tinuro sa inyo doon? Anong memory verse ninyo? Anong lesson ninyo? It's really very important na ating Sunday school. Natuto yan sa music ng church, mga kapatid. Kaya nga lagi tinuturo sila sa Sunday school, mga kapatid, para kay Jesus, saka para kay Devil. Dalawa lang. Para kay Jesus, para kay Devil. Lahat yan tatanungin niya noon. Mali pa siya, 4 years old, 5 years old. Sabi niya, pang Jesus ba yan? Dati may TV kami, kapatid, manunod ng TV. Mamaya, doon sa 8 Bulaga o kaya doon sa mga variety show, sabi niya, mayroon mga nagsasayaw-sayaw. Sabi niya, Papa, pang Jesus ba yan? Anak, hindi. Patayin mo na yan. Alam, sabihin ko, hindi na. Parang din. Hindi ko pwedeng. Sabi niya, hindi na. Hindi na pang Jesus. Dapat eh. May mga nakita niyang nagsasayaw-sayaw, mga kapatid, ha? Okay? May nagsasayaw-sayaw, Papa, pang Jesus ba yan? Sabi ko, anak, hindi.
Naimbitahan niyo ang kapatid sa birthdayhan. Maliit pa lang po siya, I think that was 6 years old pa lang siya. Or 5 years old. Naimbitahan sa birthdayhan sa kapitbahay lang kapatid. Pinapunta naman namin kasi birthday ng bata. Merong mascot. Ay, hindi pala mascot. Ang tawag mo doon? Clown. Ay, mga clown mga kapatid. Lahat ng mga bata ay doon siya, napapasaya, pinapasayaw-sayaw. Siya lang po yung nakaupo dyan sa gilid. Hindi siya umagalaw. Alam mo, nung tinanong namin umuwi siya, Nak, bakit ka rin? Hindi naman yung pang Jesus pa eh. Ganon po siya noon kapatid. At salamat hanggang ngayon sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi naman yung pang Jesus pa eh. Makinig ng music kapatid. Oo. Mga pakinig ng music mga kapatid. Pang Jesus ba yan? Sabi ko hindi. Hindi ko pwedeng dayain kapatid. Sabi ko, parang din pang Jesus. No! Dati nakuha ko sa USB, nagkukuha lang ko ng music, mamaya i-play ko sa bahay. Meron mapahalo, yung mga contemporary na music, may mga drums. Hold me close, let your... Sabi niya, pang Jesus ba yan? Sabi ko na, hindi, napahalo lang yan. Kapag alam niya yung music sa church, alam niya yung music na ginaawit sa simbahan, kapatid, amen? That's training. That's what we call training, kapatid, amen? Amen? Meron tayong boundary. Sabi ni Apostol Pablo, kapatid, all is lawful unto me, but not all is expedient. We are already by grace. Saved na tayo, kapatid. Amen? Saved na tayo, kapatid. Oo, tandaan po natin po yan. Kahit hindi ka magsimba, kung tunay kang saved ka na. Amen? But not all is expedient. Sabi ng Bible, ibig sabihin, ay hindi lahat, mga kapatid, papatulan natin. Kasi bakit? Meron tayong boundary bilang mga anak ng Diyos. Okay? Ipakilala natin kung sino tayo. Kung dadali natin ang ating pamilya, saan natin sila dadali? Dadali natin dapat sa kalooban ng Diyos, kapatid. Amen? Amen! Ay mapalad po kayo, sabi ko nga po sa inyo, na mga anak niyo po, maliliit pa, nadadala niyo sa church. Mapipilit niyo sa church, pilitin ninyo. Okay? Habang napipilit niyo pa po sila. Okay? Kapag isang araw, kapatid, hindi nyo na sila mapipilit. Baka mamaya, narcotic na, nasa kulungan na, kapatid. Amen? Pero dito, upang sila ay maiiwas, kapatid, amen, sa ganoong kapamakan. Amen? Kaya mga may nandito naman, mga anak niyo po ay malalaki na, hindi po imposible. Pwede nyo pa rin po sila maabot, mga kapatid. Amen? Sapagat ang Diyos, mga kapatid, makapangyarihan ang kanyang salita. Amen? Ay, yung mga bata naman nandito, mga anak, nandito po yung mga magulang niyo wala. Ipag-pray nyo. Okay? Sila madala niyo pa rin po sa Panginoon. Isang araw, you must be looking forward that you are going to establish a family. A family that is built from the Word of God. Na meron kayong isang anak. Ayaw. Wala pa pala dito kasi dapat sa susunod na pala yun. Next week na lang po, kapatid. Amen? Amen? Tutuloy natin next week. Hindi natin matatapos, mga kapatid. Let's be a man. Okay? Mga lalaki, let's be a man. Amen? Maging lalaki tayo, kapatid. Okay? Marami mga lalaki ngayon, sabi ko, parang hindi na lalaki. Magdududaan mo na. Dapat kung lalaki ka talaga. Babae, kapatid, amen? Okay? Tumintig ka. Ngayon, pagdating mo sa bahay mo, kapatid, diba? Mga anak, ngayon talagang makita nila. O, dali si tatay. Hindi yung, dali naman siya. Dali naman siya. Okay? Dapat mga anak natin, mawin natin ang kanilang puso, kapatid. Amen? Let's win their heart, mga kapatid. Before others can win them. Dapat pag sila mawin ng iba ng sanlibutan, kapatid, mahirap na natin sila matagyan. It takes battle. Takes battle. Huwag po tayong mag-assume, kapatid. Na dapat nadadala natin sa church para sigurado natin talaga, kapatid. Amen? Yung nasa church nga, kapatid, napapariwara pa eh. How much po yung wala sa church? Kaya man sasabihin ng mga magulang, dyan naman sa church, kahit naman siya sa church naman siya, bakit siya napariwara din? Kaya nga nasa church na, napariwara pa. Di lalo na magwala sa church, amen? Wala nang anong tawag yan, boundary. Wala nang katuruan para sa kanila. That's why we need to get them in the church. We need to bring them to the church, mga kapatid. We must exercise our authority. Ganda. Hindi kita bibigyan ng bawal pag hindi ka sumimba. Sa wag. Yun lang. Patay ka. Di talagang siya lang natusunod pag ganun, kapatid. Dapat sila ay talagang madala natin sa kanilang kapatid. So that's the first thing, standard po yan. That the father must be the leader of the home. Amen? Amen, wives? Amen?
Parang ayaw nyo. May mga white po ba dito? Amen? Okay, so yun po mabuti. Tuloy natin next week. Okay, tuloy natin next week sa biyaya po ng Pine. Pero mamaya po siguro, bakit i-please ko na lang po ito, amen? Para matatapos na po natin. Okay, sige po tayo po ay magsitayo kasi alas 11 na, amen? Tayo magsitayo, tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa first part ng aming pong lesson, oh God. Thank you, Lord, for the principle of your word. Not at all times, Panginoon, kami po ay aayon po, Panginoon, dito. Sapat meron po kaming katuruang tinanggap na hindi naaayon sa inyo pong salita. But because this is the standard of your word, now we are your children, kami po inyo pong mga anak po, and susunod po kami dito. Sabat nais po namin pagpalain niyo po ang aming pong pamilya. Bless niyo po, aming pong grace, salamat po sa mga bisita, ninilan niyo po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! Okay, balik po tayo ng 10 o'clock, amen? 10 minutes break lang tayo, mabilis lang na break.